Ayan. Opo, progressive po kami. So, shaping inclusive learning. So, who among you here? Ilang taon kayo? 18? 18. May 17? May 17? 17. 16. Wala naman. 16. 19. Walang 19? Ayan. Ba't nahihiya si kuya dito? 20. Wala. May 20 tayo dito. 20 years old. Okay, so, um, kilalang kilala nyo na ba ang sarili ninyo? Can you claim? Sino yung nag-no? May nag-no. May narinig akong nag-no. Come on, be honest. Ano tayo dito? Huwag kayong masyadong just be relaxed, okay? Hindi ako ang magbibigay ng grade sa inyo. Sino ma'am nyo, saka sino sir nyo dito. So ako lang naman, ang role ko lang dito is to come up with your, if you would want to share me with your stories. Sino dito, again, tanong ko, sino dito ang kilalang kilala na niya ang kanyang sarili? At the age of 16, 17, 18, 19, 20, may narinig ako na nag-no dito. Come on, be honest, sino yung nag-no? Sino yung nag-no, ate? Do not be intimidated if I call each of you ate or kuya. May narinig akong nag-no dito. Tinuturo. Kuya, tinuturo ka nila. Totoo? Nag-no ka? Malamang sila yung nag-no. Bakit kayo nag-no, kuya? Ako, nag-guess na ako, nag-guess. Bakit yes? Ako, Sabi mo yes ka. Come on. What Um, you say yes? You're 18. yes, oh. So at the age of 18, kilalang kilala mo na sarili mo. Medyo. French mo siya? Puno. Since ngayon lang. Ngayon lang first year kayo. Wala kang friend dito since high school, elementary. Absent da, ma'am. Absent da ka no, digi classmate na nga daduma. Okay. Why I am asking this question? Kasi, the only thing for us to be responsive, to be sensitive, to be inclusive, or is for us to really understand muna yung sarili natin. Ano yung favorite tagline nyo? Self ang hina. Hindi nyo mahal sarili nyo. Self-love. Kasi there was meron akong nabasa, nasabi niyang ganyan, pagka daw may mabango kang perfume, hindi mo daw yan sasabihin sa katabi mo or the people around you, uy, ang bango ng perfume ko. Uy, ang bango ng perfume ko. Grabe. Even if you're talking about all those things na sasabihin mo, you're going to brag na mabango yung pabango mo, hindi naman nila naaamoy. So, anong gagawin mo? I-spray mo yan sa sarili mo. Kuha ninyo, pag na-spray mo na yan sa sarili mo without even telling the people around you, best, nagbanglo ka, best. Lahat ba dito Ilocano? Alam ba kung mag-Ilocano, ma'am? Okay lang. Or gusto nyo mag-ibanag ako? Haan, met? Hanyo kaya manakino ika mag-ibanag nga lang nga na? Mas alisto nga, no ko nga mangikagino, ani ikaya ko ikagino nagibanag nga. Ayan. Wala na, naulaw kayon. Di ba? So, the first thing that I would want you to embrace or to learn today is for you to understand yourself. So, first move natin. Ayan. So, ito yung pag-uusapan natin ngayong araw na to. So, basically, I cannot promise you that I can stay with you for 1 hour lang, ha? Chismosa ako. So, we might be together for until 12 o'clock. Depende kina ma'am kung gusto nilang magta-timer sa akin. Ayan. So, basic concept of sex, gender, and so GSC.
gender sensitivity, gender and development, and syempre may bonus kayo. Kahit kasi sabi nung letter sa akin ni na ma'am at sir nyo, ano bang role nyo? Anong gagawin nyo bilang mga estudyante to promote gender and development? So let's move on. So session objective natin, pasensya na medyo maarte yung yung aking presentation. So learn to be gender sensitive, create a deeper appreciation of God. Ayan. So, tanong ko ulit sa inyo, bakit kayo hindi dito? Anong purpose nyo? Why are you here? Kasi, required. Di ba, ma'am? Hindi kayo hahakbang sa second year kung hindi nyo natapos ang NSTP nyo. Tama ba ako, ma'am, sir? Na, sa required. So, ngayon, sa ayaw nyo at sa ayaw nyo, makikinig kayo sa akin. Sa ayaw nyo at sa ayaw nyo, andyan kayo. Nakaupo kayo dyan, makikipagkwentuhan sa akin. But, kaya ayaw nyo man na nandito kayo ngayon, it's God's purpose that you are here. I hope I don't sound preachy. I don't preach religion. But I'm just sharing with you my innate belief. Regardless of kung ano man yung pinaniniwalaan ninyo. Pero ako kasi, I always have this innate belief that in everything, every day of our life, may purpose si Lord. And basically, may purpose si Lord. Bakit niya tayo create? Bakit andito kayo ngayon sa MMSU? May purpose si Lord. Bakit ako ang tinawag nila ma'am at sir na makikipag-usap sa inyo? So, lagi niyong tatandaan, I'm sharing here some verses, but that doesn't mean nagpre-preach ako, ha? Sabi ko nga kanina, hindi ako religious person. I am not a religious person, but I exercise my faith. So ako, ang faith ko is that God has a purpose in creating me. So sabi niya sa Genesis dito, so God created man in His own image, and in the image of God, He created him. Male and female, He created them. Taas kamay ng mga male. Ang tagal. Asan ang mga female? Anak, male or female? Ha? Male or female, anak? Well, ma'am. Male. Sigurado. Male or female? Female, ma'am. Wag na. Na-confuse na. So, tutulungan natin siya, ha? So, sabi niya, female daw siya. Ayan. So, lagi niyong tatandaan na sa lahat ng ginawa, sa lahat ng creation sa mundo, tayo yung pinakamaganda, tayo yung pinakagwapo. So, yung mga hindi naniniwalang maganda ako, umupo lang kayo dyan. Wala kayong choice. You have to put your eyes on me, whether you like it or not. Okay? Now, sabi pa niya dito, sa Jeremiah 1:5, sabi niya, before I formed you in the womb, I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as prophet to these nations. Yung sinasabi niya dyan, mga anak, hindi umiilaw ang aking pointer. Yung sinasabi niya daan na prophet to the nations, hindi literal na prophet. Ang sinasabi niya dyan, bago pa man kayo ipinanganak, meron nang nakatakdang. Nakatakdang dawan? Dawan agad? Diba? Di ba pwedeng nakatakdang magandang kinabukasan muna? Magandang institusyon? Kaya kayo andi dito sa MMSU? Tama, tama. Ayan, wala kayong choice.
So, you always have to remember that whatever happens in your life, meron ng magandang plano. Minsan lang pasaway tayo, tama? Nadaanan ko na yan, mga anak. Naging pasaway na din ako. Kaya nga may 25 years old na ako, di ba? Bata pa naman ako. Tanungin niyo si na ma'am niyo. Ayan. So, eto yung lagi niyong tatandaan. Na sa araw-araw na ginagawa ni Lord, kahit sa pakiramdam ninyo, routinary lahat ng activity ninyo. Everyday na lang. Umaga, gigising ng 7 a.m., pupunta ng school, pupunta ng MMSU, tapos aalis, matutulog, kinabukasan. Boring biyagyo? Yes, ma'am. Ang bilis mag-yes. Ang babata nyo, boring na buhay nyo. My God, Cassie. You wanna go to your room? Char. Diba? So, sabi ko, at your age now, bored na kayo sa buhay nyo, how much more? Kung 46 years old na kayo, 57 years old na kayo. So, ito yung lagi yung tatanong. You have to find purpose in every day of your life. Okay? So, let's move on. So, dahil may purpose si Lord sa atin, laliman natin. So, ano sabi dyan? Self-reflection. Everybody says, who? Lakasan, who? Male or female? Hindi ba niya nasasagot? Sige, mamaya. So, sabi niya dito, self-reflection, sino ba ako? How I look at myself. My behavior, my feelings, my thoughts. So, habang tinitignan ko kayong lahat dito, okay naman yung behavior nyo. Bait-baitan naman kayo today. Bait-baitan talaga. Agree kayo doon na nagbabait-baitan kayo lang ngayon? No, you should negate that. Ma'am, mabait po talaga kami. Di ba? So, your feelings. Sino dito nalulungkot ngayong araw na to? Oh, ayan, may mga nagtaas ng kamay. Ang lungkot, anak. Bakit? Why are you so sad? Di ba? So may mga nalulungkot. Nalulungkot kasi ako yung kaharap niya ngayon. Wala kang choice, anak, ha? So pilitin mo yung sarili mo na maging masaya ngayong araw na to. Ayan. And then, anong tumatakbo sa isip nyo? Ako medyo gutom-gutom na ako. So parang yung sa isip ko, ano yung masarap na tanghalian mamaya? Anong tumatakbo sa isip nyo ngayon? Yung iba, nakikita ko yung aura, parang, hala, yung mga labahin ko. Oo. Nababasa ko yung mga aura ng iba dito. Paglabas ko mamaya, makakasalubong ko kaya siya. Yung guard. Di ba kaya? So, what I think about myself, what made me the person I am today. You're 17, you're 18, you're 19, you're 20, you're at the peak of your youth. Ito yung mga stage nyo na you really have to enjoy whatever comes into your life. Ito din yung mga peak season na ang daming dumarating sa buhay ninyo, mga circumstances na, Lord, hindi ko naman to hiningi sa'yo. Lord, bakit naman yung speaker namin? Bakit naman siya yung binigay mo today? Di ba? Pero higit sa lahat, maisip mo, oo nga no, sino nga ba ako? Bakit ganito yung aura ko ngayon? Dati naman masayahin ako. Diba? Dati naman,
Ah, ako yung tipo ng taong positive palagi. Kumusta kayo? So sabi pa niya dito, how my life experiences influence the course of my life. As a child, sino na dito? Napaka-playful nung bata pa. Oo. So I brought with me my youngest daughter. Andiyan siya. She's now 8. Pero alam niyo before, she grew up with adults. So, since baby siya, kasama namin yan, including board meetings ng church namin, andyan siya, a youth fellowship, andyan siya. So, wala siyang kasamang bata sa bahay. Hindi siya na-expose. So, at the age of 7, at the age of 8, even during her 6 years old, alam na niya na kung seryoso yung pinag-uusapan namin ng papa niya. She would tell us, ma, pa, problema man ta pagsarsaritaan yun. Honestly, she would tell that. Di ba? Child exposure. Kumusta kayo nung bata kayo? May nagre-react. Yan. Childhood experiences? Kuya, kuya. Ano yun, ma'am? Ano yung share mo kanina? Ma'am, that is carefree. Carefree, di ba? Paano yung carefree mo? Are you exposed with outdoors? Like? Kumalkalay at puno. Totoo, meron pa rin kumalkalayat sa inyo sa mga puno. Ang saya, di ba? Totoo. Hindi naman nagsi-cellphone ng 8 months old. Ay, hindi naman. Oo. Kailan ka natutong nag-cellphone, kuya? Allowed ka na mag-cellphone. Kailan? At the age of 1 year old. Hindi na. Totoo? Bait ng parents mo. Oo. May witness siya, tong mga to. Alam ni Kuya. Oh, totoo naman talaga sabi ni Kuya dito. Ang bait daw ng parents mo, 12 years old, I salute your parents. So, ang childhood experiences natin, malaki yung influensya niyan sa buhay natin. Teenager! Sino dito at the age of 13, may 10 crush na? 12? Grabe ka, kuya. 12? Tapos biglang yumuko, no? Nahiya bigla. 12? Sino-sino yung mga crush mo, kuya? Si school? O, di ba? Nagtuturoan talaga. So, buhay natin bilang teenager, pinaka-crucial na stage ng buhay nyo, it's your teenage life. So, ngayon, I hope lumampas na kayo dun sa teenage nyo, maiintindihan nyo lalo, what have I done? Diba? Then the next one, ako, sa amin, syempre, nag-work na kami. So kayo, ang relationships nyo, it's more of your peers. So you are first year, sino nang dito ngayon na classmate niya yung classmate niya nung high school siya? Magkasama kayo? Nagtulad kayo? Same course kayo? Ay, nagtulag kayo. Enemy mo siya? Huwag kayo magtabi. Baka biglang ano. So, di ba? So, there are things in our life na minsan hindi natin nakokontrol, hindi natin naiiwasan, pero nangyayari. So, another thing, last point, am I aware of myself? So, itong mga bagay-bagay na to, tanungin nyo yan sa sarili nyo. Alam nyo ba kung ano yung mga strengths and weaknesses ninyo? Sinong yes? Huwag kayong mahiya. Tayo-tayo lang to. Ibulong nyo sa akin. Isang course lang ba itong nandito sa loob, ma'am? Iba-iba. 2 course. Kaya pala nagkakahiyaan sila. Ayan.
So let's move on. So mamaya higit yung maiintindihan. Higit yung maiintindihan tong mga tanong na to after natin. Ganda, di ba? Filter level 55. Malayo ba sa realidad? Oo. Opo. Grabe ka, kuya, ha? Grabe ka sa akin, kuya, ha? GGSS na ako, tapos yung... Di ba? So, let's move on. So, eto lagi niyong tatandaan. Sorry. Balik natin. The way we look, think, feel, aware of ourselves and our experiences affects how we act and accept our sex and gender identity. So, kuya, male, female. Ayaw pa. Sige. Okay. Basic concept, sex and gender. Ma'am, singilin niyo ako, ha. Isulat niyo kung sinong sasagot. Magbibigay ako ng pen. Bamboo pen. Sino dito makakapagsabi, what is sex? Bamboo pen with case yon. Ayaw, sayang. Forfeited na yung pen. Ayan, si ate. Habol, ate. Isa lang mic natin. Hello. Para kanya ka lang ma'am, pero pag wrong, ano. Tiamok ma'am ket ti sex ket determine if girl or boy. Then gender ma'am ket ibaga na no so na intay LGBTQIA+. Kas lang ko if or babae so na pero ti parang feel na inti bagbagi na ko girl kasi isumabali na yan. Sorry kuya, late ka na. Sinagot na din niya yung gender. So may plus pa si ate. Ma'am, singilin niyo ako, ha, sa planning office. Pasulat nung pangalan niya or ibaon mo si ano. So sabi ni ate kanina, yung sex daw, it's more of, do not be offended. Sorry ha, nasasanay ako ng ate at kuya. We call each other in I'm handling a ministry kasi, so we call each other kuya and ate. So sabi ni ate kanina is that, yung sex daw, it's about being girl or boy. Pagka naman gender, we talk about yung mga choices ng LGBTQIA+, or you can be female, but in your innate, hindi siya totally ganon. Tama, ate? Sige, tingnan natin. Whether tama o mali si ate, may ballpen pa din siya. Plus, may plus pa yan. So, tingnan natin, ma'am, kung ano meron dun sa office. Bibigay natin sa kanya. So, eto. Ayan. Bakit tawang-tawa si kuya doon? So sabi niya dito, sex refers to the two categories of being male and female. Another thing, it also needed for the act of mating to result in biological reproduction. So, dalawa yung binabanggit niya daan. Yung sex, it's actually yung ating biological. So, being male or female, tama naman si ate, being babae or lalaki, boy or girl. Then the another description, sabi niya dito, it's already the act of mating to result in biological reproduction. Kaya ito yung misconception na gusto kong alisin sa isip niyo mga anak, ha. Yung sex na pag-uusapan natin ngayon, it's about being male or female. But for the sake of your orientation, teenagers na kayo, naiintindihan nyo na to. May reproductive health education tayo during our elementary years. Now, I would want you to point out that the act of sex, is just not merely for the sake of your biological pleasure. Tandaan nyo, na yung sex na yan, it result in biological reproduction. So when we talk about biological reproduction, it involves a male and a female, but may kaakibat yan na social responsibility.
Okay? Kaya yung sex na act na yan, it's actually a beautiful gift. Pero, you have to receive it at the right age, at the right time. Parang diploma nyo rin yan. Hindi kayo pwedeng tatalon na agad-agad, first year pa lang kayo, meron na kayong diploma. So, balik tayo doon sa usapin na yung sex na pag-uusapan natin ngayong araw na to, it's more of being male and female. Klaro sa atin yon? Next one, sabi niya dito, it is biologically determined. So external genitalia or sex organ, chromosomal makeup and qualities of hormones. So you're already considered as adult. Being an adult, yung biological composition na or your biological structure ng sarili ninyo, dapat naiintindihan ninyo. So, mga babae, you go through menstruation. Tama? Ang mga kalalakihan, ano sa inyo? Ha? Ano? Okay. So para sa inyo, it's your part of your biological experiences. But again, you have to remember that the anatomy of your human body, especially your reproductive organ, dapat alam nyo kung paano alagaan yan. Dapat alam nyo din kung paano i-protect yan. Okay? So let's move on. So chromosomal makeup, XX, XY. Sino ang XX? Babae. Tama? XY? Okay. So let's move on. Ano bang sabi niya dito? It is constant across time, across different societies and cultures. So yung mga kasama ko dito na galing ng Cagayan, so ako, nung nanggaling ako ng Apari, babae ako. Pagdating ko ng Ilocos Norte, babae pa rin ako. Di ba? It's my biological composition. So may tawag dito, yung anatomy ko. And then, kahit ilang taon pa tayo, unless magkakaroon ng biological operation, that would be another story. So pag-uusapan natin yan sa higher level ng mga gender sensitivity seminars ninyo. Now, it also constant across cultures. So kahit ano pa yung matutunan mo, kung paano alagaan ang sarili mo, paano makipagkapwa-tao, paano makipagrelasyon, it's still, hindi yan nababago. Babae ka, lalaki ka. Okay? So let's move on. Tingnan natin yung pagkakaiba niya sa gender. Ito ngayon yung gender. So sabi niya dito, gender refers to the differentiated social roles. Kuha natin. I-highlight natin dyan yung social roles na sabi niya dyan, social roles, social behaviors, capacities, intellectual, emotional, and social characteristics attributed by a given culture to women and men. It is what makes one masculine or feminine. So, tinanong natin kanina, what was your childhood experiences? What were your circumstances before? So, kaakibat niya lahat yan, yung formation ng inyong gender identity. Diba? It comes with characteristics attributed by a given culture to women and men. So, may mga iba-ibang community na ina-ascribe talaga, babae ka. Eto dapat yung behavior mo. Lalaki ka, ganito ka dapat kumilos. Atapang atao, hindi atakbo. Totoo? Pag lalaki, sige, titignan natin mamaya on a deeper sense. So sabi niya din dito. So remember ha, ang sex natin, boy or girl, female or male. Pag gender,
masculine or feminine. Sabi pa niya, gender is socially determined and a learned behavior. Bakit kaya socially determined? Mamaya titignan natin. Diba? Socially determined daw and a learned behavior. So, hindi pwedeng nung nasa ultrasound ka pa lang, hindi pwedeng sabihin ng nanay mo, alam ko na gender ng anak ko, feminine. Diba? So, let's move on. Sabi pa niya dito, it changes across time, places, and culture. Bakit siya nagbabago? Bakit nagbabago yung gender? Don't worry, I will be giving the copy sa inyong ibibigay ko yung kopya kina ma'am nyo at saka sir nyo kasi magpapa-exam daw sila sa inyo 100 items. So per slide may tanong sila. Okay, so it changes across time, places, and cultures. Bakit nagbabago? Kasi nga, natututunan. Di ba? Hindi tulad ng sex mo, na tumanda ka na't lahat-lahat, lalaki ka pa rin, babae ka pa rin. Pero ang gender mo, nagbabago. Kasi as you go on with your life experiences, even your relationship with the other human being, wow, nakikipagrelasyon? Hindi, joke lang. Di ba? So, no, ang lalim kasi ng interpretation nyo sa relationship eh. Di ba? Kasi pag relationship, the way you interact with other people, with your parents, with your peers, kahit the way, na-observe ko na, the way you interact with the person beside you. Di ba? So, eto lagi niyong tatandaan. Sex is what you are born with. It is what? Nature. Nature yan kung ano ka nung ipinanganak ka. Genes and hereditary factors. It's your physical appearance. Di ba? Your personal characteristics. For gender, sabi niya dito, it's nurtured. Kasi environment factors. So, childhood experiences, how we were raised, social relationship, surrounding culture. Ito ngayon. Because of yung female, laliman natin yung pagkakaintindi natin sa pagiging female at sa pagiging male, sa pagiging feminine at sa pagiging masculine. Tanong lang, bago tayo mag-move on, tama ba yung gender reveal? Sex reveal. Kasi ayaw nating gamitin. Ayan na naman kayo eh. Kasi yung naiisip nyo doon sa sex di ba sabi ko kanina, kakasabi ko lang, magagalit na ba ako? Hindi, joke lang. Sabi ko kanina, sabi ko kanina, when we talk about sex, we talk about being male and female. Wag yon. Bad pa yon ha. Ayan. Papatalo ba yung group na to? Hindi, di ba? So when we talk about sex, it is our nature. Tanong, gender reveal, sex reveal? Sex reveal. So, okay. Let's try to normalize talking about sex in a sense na I'm a male, I'm a female. Okay? Okay ka lang dyan, ate. Sakto lang naman. Ayan. So, laliman natin yung pagkakaintindi natin doon sa female, doon sa sex characteristics natin at saka yung ating gender identity natin. That's why we're going to talk about SOGSC. Have you heard of this term na ba? Oh, naririnig niyo lang SOGSC bill. No, kuya. SOGSC bill. So sabi niya dito, so ayan, best friend ng mga gender advocate yan. So magiging best friend niya na rin yan. Ida-dissect natin ngayon. Parang may na-miss ako. Meron ba? Okay. So, ida-dissect natin ngayon si genderbread person. Sino ba si genderbread person? So, yung SOGSC natin, it refers to its persons deeply. So, look at this, young people.
deeply felt internal and individual experience of gender, which may or may not correspond with the sex assigned at birth. Sabi nga ni ate kanina, female ako, but that does not actually automatically mean na yung mga asal ko, yung mga kilos ko, di ba? So tingnan natin. Iisa-isahin natin, ida-dissect natin si gender-bread person. So ayan, may symbol siya ng heart diyan. Yung sexual orientation natin refers, ito yung SO sa SOGSC, okay? SO, each person's capacity for profound emotional affection and sexual attraction and to intimate and sexual relationships with. Unang tanong natin dyan, to whom am I attracted? Ano sabi niya dyan? Attraction is how you find yourself feeling drawn for or not drawn to some other people in sexual, romantic, and or other ways. So, unang tanong natin sa SOGSC, ay bakit nag-move siya agad? Okay, tama. So, SOGSC, sabi natin dyan, sexual orientation, who you are sexually attracted to. So, pag sexually attracted lang tayo, it's more of, ay, ganda ng katawan niya. Ay, ang gwapo niya. Okay? O ba't natatawa kayo sa gwapo, girls? Are you not attracted with the same person, with the same female beside you? You're not. Okay. So, the next one, sabi pa niya dito, romantic orientation, ito yung medyo mas malalim-lalim na. Regardless kung gwapo siya, kung sexy siya, or whatsoever. Wala na sa'yo yon. But when we talk about romantic orientation, ito yung sa romantically attracted to meaning. To meaning, you would want to have relationship with na. So ako, isi-share ko sa inyo, lagi ko sinishare to. Babae ako. But, I am more attracted to kapwa ko babae. Wala naman akong mga biases sa mga boys dito. But upon looking this group, sabi ko, ang gaganda ng mga batang to. Sorry boys ha. With all my biases. Kasi ang gwapo lang para sa akin, it's only my husband. That's my sexual orientation. When it comes to my sexual orientation, I am really attracted to girls. Di ba nagpipintas kayo? Ang kayo napintas, agawid kayo. Sabi ko magaganda sila. Ako yung tipo ng tao na when I look at the person, ang una kong tinitignan, ang ganda ng eyes niya. Ganda ng lips niya. I'm that kind of person, lalo na sa mga girls. Pagtabihin niyo si Pia sa si Piolo, wala akong pakialam kay Piolo. Kasi ang Piolo ng buhay ko, husband ko lang. Kasi nga, yung romantic orientation ko, yung sexual attraction ko, it's only to my husband. Lalaki yung husband ko. Di ba? So even though I am attracted sa kapwa ko babae, but when it comes to the tugudugs of my heart, diba? Kayo ha, pag ako nanay nyo, bawal mo na tugudug sa inyo. Walang magtutugudug. Walang mag-i-spark. Ma-enjoy nyo buhay nyo. Biglang nag-sermon si tita, no? Ito naman ngayon, yung gender identity natin. Identity is how you in your head experience and define your gender based on how much you align or don't align with what you understand the options for gender to be. Dito ngayon papasok, di ba? Anong unang tanong natin? Anong unang natin kanina? Self-reflection. Tanungin nyo sarili nyo. So, yan yung inaano ni ate kanina, LGBTQ++. But when we talk about gender identity, balikan natin, malalim kasi yung gender identity. Parang may na-miss ako, sorry. So, yung gender identity kasi natin, dito ngayon natin na-form, lalaki ako. Pero ito yung behavior ko eh. Ito ako eh. Lalaki ako, hindi man ako matapang.
Hindi man ako tulad ng iba na nag-aamok. Sino nag-aamok dito? Oh, hatapang tao. Subukan natin, kuya. Hindi, joke lang. So, kasi ang idinidikta ng society natin, pag lalaki ka, dapat matapang ka. Pag lalaki ka, hindi ka dapat umiiyak. Di ba? Ako naman, bilang babae, ganda ko, di ba? Uwong ko na yung mataogbing. Oray mapilpilitang kailang. Dito nga kinapintas ko, agsak duak, amok agigam ti martilyo. Lahat ba nakakaintindi ng Ilocano? Hmm. I can do male duties. I can do male. Ang hindi lang ako marunong yung sa electricity. Kasi mahina ako sa ano ba yon yung brain ko ng mga circuits, positive plus negative, kinemeroots, mga ganyan. Pero pagdating sa physical activities, I can do that. Okay? So, ito yung identity ko. Yung sabi nga ni ate kanina, I can be female. But, as a female, I can be both masculine and feminine. So, ito ngayon, pasukan natin. Ito kasi yung LGBTQIA++ natin. Pero ang madalas na marinig natin dito, ito lang iklaklaro natin, ha? Pag ang babae, short hair, o kaya nagdamit panlalaki, automatic ang sasabihin natin, tomboy, lesbian. Pero alam nyo ba, ang sabi niya dito, ang lesbian daw is a woman who is primarily attracted to women. Ako naka-short hair ako. So kanina, without me confessing sa inyo na attracted pala ako sa kapwa ko babae, siguro naisip niya, lesbian to. Pero tayo minsan, pag kami nagkikita tayo na nakadamit panlalaki, astang lalaki, automatic sasabihin natin, no. Mas marami nga ngayon yung lesbian, super dressy sila. So, we don't have to assume all those kinds. Hindi porket ganito siya kumilos, hindi porket mahinhin siya, sasabihin natin, gay. Hindi porket naka-fank siya na pumasok, sasabihin natin, gay. Diba? Kasi ang sabi niya dito, a gay is a man who is primarily attracted to men. Sometimes a broad term for individuals primarily attracted to the same sex. So we have to be very careful, okay? Huwag tayong, eto pa minsan, sino dito, may mga kapatid, like mga toddlers, mga like nung anak ko, 8 and below. Na pag yung mga ading ninyo naglalaro ng like halimbawa, ading mong lalaki, hindi masyadong mahilig sa mga outdoors, hindi mahilig sa mga sports, sasabihin mo, ala mga bakla ni ading. At that age, anak, sasabihan mo na yung kapatid mo ng ganon. Okay? So you have to be very careful. Even at your age now, di ba? Pag may nakikita ko yung, bes, nagwapo, bes. Ang naka-pink mo. So pag naka-pink, bakla na agad. Di ba pwedeng favorite color niya lang yung pink? Di ba? Hindi daw alam ni kuya. Una, syempre, di natin alam. Di ba? So that's it. You don't have to make conclusion. So ayan, madami pa yan, LGBTQ++, ganyan. Pero yun lang kasi yung gusto ko lang i-highlight kasi yun yung lagi nating naririnig. So let's move on. Parang mag-overtime tayo ng hanggang alas 5 ng hapon ngayon na. So gender expression, sabi niya dito, the way in which a person expresses gender identity typically through their appearance, dress, and behavior. Ito yung sinasabi ko kanina. Na minsan nagkakaroon tayo ng conclusions, nagkakaroon tayo ng parang idea, nagkakaroon tayo ng assumptions na ganyan siya manamit, ganyan siya kumilos, kalalaking tao ang hinhin, bakla. Diba? So, the way in which a person expresses gender identity through your appearance.
Hindi ako conservative na nanay. When it comes to dressing, I give authority to my children sa kanilang pananamit. Pero ito lang ang lagi kong sinasabi. Ito lang lagi niyong tatandaan. Especially, may mga nagrereklamo ba dito, sir? May mga nagrereklamo ng pagsusuot ng uniforme, wala pa naman sa NSTP class natin. Natulog na pa ilang mood. Syempre first year da. Oo, tunukan to, natutunan namin sa gender na ganito, dapat you have to respect the way we dress. Bakit ako mag-uniform, etc., etc.? This is my gender expression. You have to remember, when it comes to dressing, when it comes to taking care of your appearance, simple lang ang rule ko dyan. Dress accordingly and appropriately. Anong gagawin pagpapasok ng MMSU? Magsasayaw ba? Magdidisco? Magta-tumbling-tumbling? Mag-aaral, di ba? Maglalaboratory. So, you have to check. Oo nga, no, mag-uniform ako kasi ngayon papasok ako sa MMSU. Ito yung klase namin. Ito yung gagawin namin. Alam mong maglalaboratory kayo, nagsuot ka ng, ano yung tawag nyo doon? Pek-pek short. Nung natilamsikan ka ng chemical, kasalanan ni teacher. Kasalanan ng MMSU. Walang safety measures. Hello? Hi! Ang hina talaga dito. May inequality nagaganap, no? So, di ba? Kuha nyo. Imagine nyo ako dito. Nandito ako ngayon, nakikipag-usap sa inyo. Nakapajama ak, agdengeg kay pay. Di ba? Magbe-beach outing kayo, naka-gown ka. Hello? Kasi ano tawag nyo doon? Ano yung pinopost nyo? Pang TikTok. So, yung gender expression ninyo, etong lagi nyong tatandaan. Your gender expression is not merely about your freedom. It's not just simply about expressing yourself. Ano ba yung ine-express nyo na sarili nyo? Is it your positive or your negative self-expression? It's your choice. It's up to you. Anong gusto nyong makita ng tao sa inyo? Yung negative side nyo or yung positive side nyo? I have the freedom. Katawan ko to. Ano lagi yung sinasabi? My life, my rule. My body. Ano na? My rule. My body, my choice, my rule. May mga ganyan-ganyan kayo. Di ba? Pupunta sa school. Maglalaboratory. So, walang ano dito. Nasa field kayo. Ang sinuot mo, tay nakakipkipot nga badum. Nga uray lang nga hang ka nga makakutin. Ang gagawin niya, physical activity. So, gender expression. Young people, you have to express yourself in such manner na karespe-respeto kayo. Kamahal-mahal kayo. Remember, you are valuable. And your self-expression determine your value. I'm not saying na kailangan yung laging maganda ang suot. Yung sabi ko nga kanina, balikan natin. Appropriate dressing. Saan pupunta, anong gagawin? Okay? So, behavior. Sorry ha, pero I really have to admit, ako din minsan, especially our behavior when we are in public places. Sa public places, ito yung lugar na kailangan nating ipakita yung respeto natin sa ibang tao. In Japan, hindi ko alam kung nakikita nyo to. Hindi pa naman ako nakakapunta doon. Wala akong passport, guys. So, pero ang gustong-gusto kong ano nila doon, people are very disciplined, especially when they are in the buses or trains.
Walang nag-iingay sa loob ng bus, sa loob ng train. Tayo. Ako din minsan na-off guard yan eh. Lalo na pag yung mga biglang nakatabi ko sa loob ng jeep, ang tagal-tagal ko nang hindi, hala, bes, mare, ano? Gusto eh. May natutulog pala sa loob ng jeep. Malay natin, yung ano na yan, galing sa night shift. Di ba? So, yung expression natin, the way we express ourselves, eto lagi niyong tatandaan. Anong gusto niyong i-express? Nasa sa inyo yan. So, gender expression. Yung sex characteristics naman natin, there's no need for us to. It is the physical traits you're born with or developed that we think as sex characteristics as well as the sex you are assigned at birth. So, kasama sa sex characteristics natin is also how we take good care of our biological self. Mga anak, ito related sa dress code ha, sa dressing. Takpan ang dapat takpan. Kasi si Lord, matalino si Lord or yung creator natin. Kung gusto niyang nakalabas yan, yan sana yung nasa ilong. Gets? Gets, anak ko? Kung gusto niyang nakalabas ito, isukumat mata tayo. Or isukumat lapayag tayo. Alam niyo kung bakit may dede ang babae. Hindi lang yan for the sake of pampaganda ng katawan. May magandang purpose yan. Okay? Breastfeeding. Ang unang-una niyong pagkain natin pala is, kaya nga hindi yan naka-expose. Isipin mo anak, kung yan, kung gusto ni Lord na nakalabas yan, isukumat ngiwat mo. Kuha yung logic, takpan ang dapat takpan. Okay? Sex characteristics. Kaya nga sa anak ko ngayon, even sa mga teacher nila, yung sinesendan ko yung mga teacher nila, yung mga video clips na, how to, this is my body, this is what you don't allow other people to touch. No touch, no touch. Malinaw, young people? So let's move on. So, eto lang. Oh, doon na naman kayo sa picture nakatingin. Mas maganda naman yung personal. Andito na sa harap nyo yung totoo. I-appreciate nyo naman. Wag naman yung char. So, eto lagi nating tatandaan. We live in a world of diversity. So kahit lalaki lahat ng mga yung lahat ng mga lalaki na nandito, lahat ng mga babae na nandito, hindi ibig sabihin pare-pareho kayo. Lalaki to, matapang to, babae to, maarte to. You look at the person in his or her individuality. So tatlo yung anak ko. I have 2 girls, isang lalaki. But I never look at them simply as babae, lalaki. I look at them with their own personality. Eto si Ate Nicole, eto si Kuya Tantan, eto si Ading JN. Magkakapatid yan, but they have different personalities. Yung anak kong lalaki, hindi siya sporty. And he danced tambourine in the church. Ibabawal ko ba? Wala namang sinabi sa Bible na bawal magtambourine ang isang lalaki. My daughter, she's more sa technical side naman. Siya yung nag-ooperate ng sa taas, sa booth ng computer. Di ba? And both my girls, they prefer short-haired. Kuha natin. So never look, pare-pareho tong mga babaeng to may topak. Huwag ganon. Okay?
So GSC should not be used for unequal treatment and discrimination. Hantay isalsali dito to'y group tayo. Nakaraw-raw-raw, bakla ngamin. Diba? So GSC should be discussed. Pag-usapan natin. Bakit? Para pagchismisan? Pag-usapan natin para lalo nating maintindihan ang bawat isa. Ganito pala. Eto. So ngayon, pinag-uusapan na natin siya, di ba? Now you know, yung SOGSC, yung sexual orientation, romantic orientation. Bakit kaya siya? Gustong-gusto niya. Feeling nga ang ganda-ganda ng para sa kanya mas maganda mga kababaihan. Bakit siya attracted sa same niya na? Di kasi nga, di ba? It's just a form of attraction. Okay? We invest on our differences. Lagi niyong tatandaan yan. Kahit magkakambal pa yan, meron at merong pagkakaiba. We are duty bearers mandated to protect and promote the right to everyone. So kung ano yung karapatan mo, ito yung lagi kong sinasabi. Kaya nga, pinahina-highlight ko kanina yung word na respeto. Kasi kung ikaw may karapatan, isipin mo din, yung mga tao sa likod mo, sa harap mo anak, with your sides, they also have the same right at yours. If you want to be respected, you also have to remember, you also have to give due respect to everyone around you. Last one, we can't force anyone to disclose OGSC and assume. Alan bes, aminam ngaminan, bading ka girl. Bakit? Hayaan nyo siya. Hayaan nyo siya mismo yung magdi-disclose. Awang another thing, when it also comes to muscle formation. When it comes to muscle formation, ito din yung lagi niyong tatandaan. Kaya minsan may misconception kasi na mas malalakas ang mga lalaki kaysa sa mga kababaihan kasi may difference yung muscle composition ng mga lalaki. So, biologically related pa rin yon. Pero may mga kababaihan din naman na maano din, yung sa physical strength. Then another one, sabi pa niya dito, sex roles never change with history. Uri ibagbagayo kanyak anak ko na may mga transsexual na tayo. May mga lalaki na because of using the hormone pills, lumalaki yung boobs nila. But hindi yun nagpo-produce ng milk. It also goes with kahit nagpa-sex change pa yan, hindi nababago yung reproductive organ. Walang matres. So, hindi talaga yan mababago.
sex roles can be performed by only one of the sexes. Sabi ko nga kanina, magkaiba ng biological role. And then the last one, they are biologically determined because nga, technically, yung ating chromosomes. Then, yung gender roles, when we talk about gender roles, ayan, it may differ from society to society. Bakit? Depende kasi yan doon sa sinasabi natin kanina na social norms. Diba? Sa atin kasi, ang community natin sa Pilipinas, it's more of may nakatakda, may mga patriarchal at saka matriarchal role tayo. Who grew up here na ang nanay lang ang kasama sa bahay. Ang nanay ang gumagawa ng tawag dito, yung household chores. At yun din ang itunuturo sa ate. O ate, dapat paglaki mo, dapat marunong kang ganito, ganyan-ganyan ha. Kuya, dapat marunong kang magsalok ng tubig, dapat marunong kang mag-ayos ng lababo. I share with you the way I train my kids. Sa amin sa bahay, dahil ako yung gala, tita nyo, babaeng lagalag. Ibig sabihin, ako yung laging nasa labas ng tahanan. So, hindi issue sa amin kung sino dapat. Take note of the word dapat. Kung sino dapat ang magluluto, kung sino dapat ang maghuhugas ng plato. Ang rule sa bahay, kung sino yung kayang gawin, yung mga gawaing bahay, siya ang gagawa. And my husband, hindi siya nahihiyang maglaba. Hindi siya nahihiyang maghugas ng plato. Imagine nyo, jenanganan mi tatay bigat, iyuray tupay lang di asawak kanyak, siyak tupay lang ti aginaw tunusumang putak. Hindi ganon ang mindset ng asawa ko. Kaya binibreak namin, dito papasok yung gender roles. Kasi nga, depende sa sitwasyon namin. Hindi pwedeng ako lang ang maghuhugas ng plato. Hindi pwedeng ako lang ang maglalaba. Even my kids, even my youngest daughter, tinuturuan na yan maghugas ng plato. Not because babae siya. Because she has to. Diba? So, it can be performed by both sexes. Ibig sabihin, ang nanay at ang tatay, when it comes, ang pinakamalaking usapin ngayon, when it comes to parenting. Kaya tinatanong ko sa inyo kanina, childhood experiences. Sino dito ang lumaki sa nanay na TLC? Ano yung TLC? Tender loving care. Between me and my husband, mas ma-TLC ang asawa ko. Ang asawa ko, ang tatay ng mga anak ko, siya yung, ala anak ko ni, aglingling at kain ka agsukatan. Agsakit, no? Agsakit, di anak ko, yung tatay nila siya yung, oh, you take your meds. Aglabarkan. Iya lang katidanom mo. Kasi that's the way he grew up. Kasi sa bahay nila, ang nanay ganon ka TLC. Eh ako, iba yung kinalakhan ko. Ana, nagsakit ka ba nun? Di ba yung baga lang arutin nga mga baybayan? Sinong ganon? Lumaki ako sa pamilya na it's more of the discipline than the TLC. So gets nyo? Yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung sinasabi ko na yung mga childhood experiences natin naaapektuhan. Yung mga gender roles na nakaatang sa atin, naaapektuhan yan yung gender identity natin. Another one is, gender role can change with history. Nagbabago. Kaya nga ngayon, sa Pilipinas, marami ng career moms. Marami ng mga career woman. Marami ng mga babae ang nasa industry. Even yung mga hard labor natin, may mga kababaihan na dyan. Another one, they are socially and culturally determined. And sabi natin kanina, ang behavior
natututunan. Ang society, nagbabago yung mga norms natin. May mga cultures tayo. So, pagdating sa gender role, tandaan ninyo, yung sex role natin, it cannot be changed. Only women can give birth, only men can produce sperm. Pagdating naman sa gender role natin, socially constructed, it is changeable. Women can do traditional male jobs, men can take good care of their children. Ayan. So, yung social construct natin kasi, maraming natututunan natin yan. Yung sabi ko nga sa inyo kanina, di ba nga, hindi siya innate sa atin. Hindi siya inborn sa atin. Okay? So, it goes with, saan natin unang natututunan? Unang-una sa family. How we are being reared. Sino dito lumaki na si nanay, laging, dahil si kuya, lalaki, dapat ang suot niya palagi green, blue, ano ba yan? Gray, black. Tapos si ate, dapat palagi naka-pink yan, violet, mga ganyan, di ba? Sinong lumaking ganon? So, child rearing. Kasi minsan may ina-associate tayo na pag lalaki, ganito dapat. Gendering processes, manipulation, verbal appellation, yung para yan, brave boy. Diba? Pretty girls. Narinig nyo na sa nanay or sa mga kapitbahay, di ba? Hala, abay nagado piglat na ko, babae mo nga rod. So no lalaki, okay lang, ado piglat na. Abay nagado kagat tilamok na ko, babae mo nga rod. So da kayo, boys, okay lang, kagat na kayo tilamok. Kaya yun ko, di ba? And eto pa, pagdating sa labor, ang mga lalaki, ine-expect natin that at early age, tumutulong na. Break muna tayo, sir. Ay, okay lang. Ayan, may timer na ako. Ayan. So, ang mga lalaki, ine-expect talaga yan. Na dapat tumutulong na sa loob ng tahanan. Another one is yung ating education or school system. Sino dito napilitan lang sa course niya? Kasi yun ang sinabi ni nanay. Bakit anak? Ano ba sana gusto nyo? Beautician? Hairdressing? Ano sana gusto? Marine engineering. Anong course mo ngayon, anak? O, engineering pa rin naman. Related pa din naman. Pero yung marine talaga. Bakit sinabi ng nana? Sino nagsabi ng computer? Dahil sa MCAT, no? So, hindi si nanay at si tatay ang nagdikta. Okay? So, may purpose si Lord, anak, kung bakit ano ka. Okay? So, mga formal school systems natin na minsan na-promote yung stereotyping. Diba na, etong course na to pang lalaki, sa engineering. Engineering, asan yung mga engineering? Pataas nga ng kamay. Ay, tayo na lang para ma-identify ko kaagad. Please, can you stand sa engineering department natin? Oh, parang engineering lahat to. Still, female-dominated siya. Ayan, so stretching, chance na din na mag-stretching, di ba? So, ang engineering kasi natin, ang conception natin, ang engineering pang lalaki. But it's not. So, sa MMSU, walang ganon. Whether you are lalaki or babae, pwede ka sa ano. So, ayan, educational system. Okay lang, you can have your stretching muna. Okay. Last 10 minutes na ba ako, sir? O, 20 minutes pwede. Ayan. So, mass media. Mass media din natin, malaki din yung influence kasi. So, yung mass media natin depicted docile homemakers, ang mga kababaihan, mga ganyan. Mga lalaki, kaya ang tingin natin sa mga kalalakihan, lasenggero. Di ba? Kasi prinopromote natin, ang bibili, unfortunately, ang ginagamit na model, mga kalalakihan, mga kababaihan.
Ayan. So, religion, women as martyrs, self-sacrificing, and conservatives. And then, ayan. So, let's move on. Sa state naman natin, social institution, policy system or laws that are discriminatory to women. Kaya ngayon, may mga ano tayo, ay bakit social religion yan? Dapat sa state yan, ayan. So for us to be gender sensitive, ito lang tatandaan ninyo mga anak. For us to be gender sensitive, you have to see women and men what they actually do rather than relying on assumptions. Hindi lahat ng mga kababaihan iyakin. Hindi lahat ng mga kalalakihan matapang. Hindi rin lahat, may mga kalalakihan, hindi lang mga babae, ang nagfo-focus mostly sa mga hygiene. Yung anak kong lalaki, mas hygienic siya sa amin in a sense na pagpasok mo ng banyo namin, mas marami siyang mga anik-anik. Samantalang kami ni ate, may shampoo kami, may feminine wash kami, okay na kami doon. May facial wash kami, okay na kami doon. Pero naiintindihan ko yung anak ko, bakit? Nataramidong gamin isuna. So he has to have all of those things. Another one, hearing or listening to women and men, their needs, priorities, and perspectives. So, isa ito sa mga ano nyo sa relationships nyo with your friends, especially now, mga college kayo. So, bago yung mga classmates nyo. So, di ba minsan may mga hindi tayo, aping nga tamot, dito yung nga tao ko, nakatangtang sit, kasi lang kan ayun nga irritable. You have to understand. Baka bago yan pumasok, anak, bago yan nagpunta ng school, marami pa siyang ginawa. Nag-alaga ng nanay na may sakit, whatsoever. Or maraming expectations sa kanya sa bahay. Api nga dito nga tao, naka-nerd. Awan social life na, lagi siyang nag-aaral. Baka ang nangyayari sa bahay, masyadong pinupukpok. Na, dapat ganito, dapat ganyan-ganyan. Dapat you have to be a cum laude, dapat you have to be like this. Diba? So you have to listen to its perspective, counting the value of women's work. Minsan, yung paglalaba, yung paglilinis ng bahay, sino dito ang may plain house, tawag dito, ang nanay is sa bahay. Walang trabaho, walang regular na trabaho. Anak, mahalin mo si nanay, ha? Pag-uwi mo, you show your appreciation to your mother. Mahirap maging, ang tawag ko sa kanila, home managers. You are so blessed. Imagine niyo yung mga classmates niyo ngayon na nagdo-dorm. Ngayon niyo mararamdaman na kailangan niyo, kaya pala ako tinuruang magluto. That's why I'm telling my anak. Nasa Baguio siya. Sa Baguio siya nag-aaral. Siya bahala sa buhay niya. Siya nagmamanage ng pera niya. So ngayon naiintindihan niya na sa bahay walang male and nasa bahay ino-observe ang iba-ibang gender role. Natutunan niya sa bahay paano magluto, paano maglaba. At least ngayon, hindi niya problema. Kayang-kaya na niya, di ba? Another one, respecting full dignity of women and men and caring about women and men, what happened to them? Yung sabi ko nga kanina, as a college student, responsibilidad nyo ang sarili nyo. But you also have to share that kind of responsibility sa mga tao sa paligid ninyo. Kung anong kayang itulong, even your simple kindness, it can go a long way. So, ang gender and development natin, simple lang siya mga anak. It is a perspective that recognizes the different roles, interests, and needs of women and men. Pinag-usapan na natin kanina. So, simple lang. Number one is equality. Everyone benefits from the same support. Ang swerte nyo, you all have equal opportunity for tertiary education. During my time, pag walang pera, walang pambayad ng tuition, ang unang magsasacrifice, anak na babae. Huwag ka munang mag-aaral, si kuya na lang muna. Pero ngayon, free tuition kayo, huwag niyong sayangin.
Okay? Another one, equity. Equity, ito yung tinatawag natin na pagbibigay. Everyone gets the supports they needed, but meron tayong tinatawag na who needs it most. Kasi nga dumahan kayo nga umapapal. Minsan yung ano natin, minsan, imbag pwede gito eh. Sino dito ng 4-piece? Under ng 4-piece. Come on, you don't have to be shy. Wala, wala ma'am, wala tayong data among them. Or nahihiya lang kayo. You don't have to be shy. You're part of the community. Pero hindi ibig sabihin niya na, imbag pwede ito. Kasi tayo minsan, imbag pwede ito. Uri, awan trabaho, tinaganak na, bla bla bla, etc. Because nga, mapalad ka kasi ikaw, ang nanay at tatay mo, may regular na trabaho. Diba? And then justice. Ano yung mga nangyayari? What are we going to do for the people, for us to achieve equality and equity? Ano ba yung nagkukos ng inequality? Ano ba yung nagkukos ng inequity? Ia-address yan through justice system. May mga batang naaabuso. Anong gagawin ng society natin? So, this is where justice comes in. Yung mga vowsy natin, yung mga rape cases natin, kaya may mga batas tungkol dyan. So, ayan. So, okay. So, let's move on. Patapos na ako, ma'am. Another 5 minutes. Ayan. So, anong gagawin natin? So, as is to... Sorry. Women's Month. Diba? So you can come up with your activities during Women's Month. Sino dito member ng mga youth organizations sa mga barangays nila? Please, if yung mga SK, you have to take seriously yung pagiging SK members ninyo mga anak. Mahalaga kayo sa community. Your vote counts, your voices counts. So yung natutunan nyo ngayon dito, kahit yung simpleng pagdating nyo lang sa tahanan, pag uwi nyo mamaya, Nay, ako na dyan. Kuya, tulungan na kita. Ate, ako na dyan. Diba? Yung simpleng respeto nyo sa ate, sa kuya nyo, sa mga tao sa paligid nyo, that can even be. And it's even more, yung mga values orientation month, anong gagawin natin? Diba? Minsan yung mga February, yung love month, pwede nyong gawing gender responsive love month yan. Kasi ang love month natin, it does not talk simply about a male and a female. Ang love month natin, you also have to you can come up with activities na, how am I going to express love and respect for the LGBTQ community? Things like those. Seminars and workshops, gender sensitivity, pagsaludo sa NSTP team. Sir, ma'am, maraming salamat for having this kind of activity. I really salute you, sinasaluduhan ko po kayo, nagpapasalamat ako sa inyo sa pagiging bahagi. Kasi importante to. This is very important sa inyo mga anak. Okay? So yung gender sensitivity natin, ayan, capacity building empowers students to develop skills for personal growth and community participation. Let your voices be heard. Okay? In such manner na nakaka-contribute kayo positively. Hindi na uso ngayon ang rally-rally mga anak.
Pero yung simpleng pag-stand nyo lang na may nakita kayo na na-abuse, na kasama ninyo, and you stand for that person, kahit isang tao lang yung pinagmamalasakitan ninyo, that's already a big deal. That's already a big thing. Come up with campaign in your kahit sa mga school organizations nyo lang, sa MMSU community, anong gagawin natin? Okay? And then, community engagement, promote gender equality and address local gender issues. May nangyayari bang pang-aabuso sa community ninyo? So, pwede yung NSTP natin, ma'am, may community engagement, di ba? So, we can have that one. Health and fitness initiatives. Sino ang mainly obese sa NSTP class natin? Anong gagawin natin? So, itong mga lalaki na to, itong mga babae na to, ito yung mga health nila. What shall we do? We tie up with our physical fitness community. Sa mga PE teachers natin, sir, ano kayong magandang gawin natin? And then, social and cultural projects, implementing projects that foster positive social interactions and promote cultural activities that contribute to a more inclusive and equitable environment. Research! You can come up with your research initiatives, gender-based research initiatives. Marami yan. Advocacy, advocate for the welfare of women, men, and children, and challenge gender-based barriers. So, as a last word for you, eto, you have to remember, the world needs to see someone who knows how to have a good time without being reckless. Sabi ko nga sa inyo, you are the peak of your youth now. Whatever circumstances, you have to enjoy. You have to find happiness. Ano sabi nyo? YOLO. You only live once, but you have to have a good time without being reckless. Hindi yung nagsasaya lang kayo, pero nakakalimutan nyo yung self-worth nyo, yung value nyo, yung self-respect ninyo. Someone who knows how to look nice without being revealing. Anong sabi ko kanina? Takpan ang dapat takpan. Someone who knows their value without being in a relationship. Anak, guwapo ka, maganda ka. You are valuable. Each one of you here, mahalaga kayo. Tandaan niyo yan. Someone who knows who they are in Christ and don't have to prove it because it is written all over him or her the moment he or she walks into a room. Mararamdaman natin yung taong kaharap natin, yung lagi yung sinasabi, first impression last. Anong gusto nyong maging impression ng ibang tao sa inyo? You have a choice, negative or positive. Pero ang gusto kong mangyari sa inyo, after this discussion, huwag nyong kalilimutan ang salitang self-worth, self-value, self-respect. If you don't have those kinds of things, you will not be able to realize, internalize yung worth ng kasama mo. Yung value ng taong nasa paligid mo. Hindi mo marerespeto ang sino man sa paligid mo kung ikaw mismo walang respeto sa sarili mo. You have to remember that. And I hope, after this session, sayang gusto kong makipag-usap sa inyo ng hanggang alas 5, pero sabi ni ma'am, pagod na daw kayo. But still, my heart is telling me, my heart is wishing na sana may naibahagi ako sa inyo in a more positive way. Maraming salamat. Thank you for that very insightful discussion on gender and development, Ma'am. We are truly grateful that our students learned a lot from this discussion. Again, remember, if you do not respect yourself, you cannot respect other people. So, the next part of our seminar will be our Q&A
session. So sa mga online participants po natin, you can type in your questions on Zoom, and sa mga face-to-face participants, you can raise your hand and ask your questions. Any questions, Ading? Clarifications on the discussion ni Ma'am Nata, or kung may violent reaction kayo sa discussion ni Ma'am, sige lang, para ma-defend naman niya yung sarili niya kung may mga violent reactions kayo. Ading, question. Sa mga taga College of Engineering, do you have questions? Sa mga taga Sibeya, NTREP and CM, do you have questions? Sa mga online participants po natin, ma'am and sirs, baka may questions po yung mga estudyante natin dyan. Ading, questions. Ngayong nandito pa si Ma'am Nata, kasi baka kapag kami yung tanungin ninyo, hindi namin masagot yung mga questions ninyo on gender and development. Ma'am VJ, may question po ba sa side na dyan? Good morning po. Ano lang Aigo, yung gusto ko lang po ay yung stand mo dun po sa mga nagse-celebrate po ng Pride Month tapos gusto po makibagi sa Women's Month. Makibagi rin po sa mga Makibahagi sa Pride Month at saka Women's Month. If you want to join as students, no, okay, let's put a difference in here. Yung Pride Month kasi natin, it's more of parang na-conceptualize siya to celebrate individuality. Okay? So, kaso lang, minsan ang naka-highlight is just the LGBTQ++, parang ganon kasi yung konsepto natin. Pero ito mga anak, you are encouraged to join the Pride Month in such manner that you're going to celebrate your own individuality. So, paano ba natin gagawin yon? It's up to you, young people. Sabi ko nga, hindi lang siya, I am looking forward for a more, mas malaliman sana na celebration ng Pride Month natin. Hindi lang yung magpaparada tayo, but it's more of showing the community yung perception ng ating individuality. That regardless of being a male, of being a female, ano yung kaya nating i-contribute? Ano yung kaya nating ibahagi? Yun yung konsepto ngayon ng Pride Month na gusto kong makita sa MMSU community. Na ibubus natin na eto ako, babae ako, I have the pride to be called woman. But as a woman, I can do feminine and masculine role. Diba? For Women's Month naman, kaya na-conceptualize yung Women's Month, it because based on our statistics and our social norms kasi, ang mga kababaihan, hindi kasi masyadong naha-highlight yung contribution. Sabi ko nga kanina, pinakasimpleng example, yung contribution ng nanay sa loob ng tahanan. For
Okay. So, klaro sa atin yon. Okay. So, any other reaction? Yes, meron pa tayo sa likod. Parang ako yata yung nag-isa. Pwede bang... Charot. Yes, kuya. Ay, si ate pala dito. Good morning, ma'am. Damagek man no anat may advice mo kadagjay homophobic. Ano na nga ulit yung homophobic? Napaisip ako tuloy bigla. Wait lang, kailangan kong mag-refresher. Nakalimutan ko yung homo is more on... Biglang na-black mind ako dun sa ano nila. Homophobic? Homophobic? Homophobia? Parang gusto kong magpa-call a friend. Teka lang, balik may ano lang ako ng ano ko dito, ma'am ha. Ay, may question pa sa online. Oo. Wait, hindi ako Oo. Kailangan kong ibalikan lang yung lecture ko doon sa homophobic para sure ako dun sa isasagot ko. Abang lang. I-next question muna natin, ma'am. Kunin ko lang yung cellphone. Ma'am, next question. In what ways can gender mainstream in policies and programs be strengthened to ensure that both women and men benefit equally from development initiatives? Another one, ma'am, from our online participants. What is your stand for same-sex marriage? So, kailangan kong maging sure dun sa sagot ko sa'yo. Balikan ko lang muna yung lecture ko dun sa homophobia at saka sa ano. Yan, sir. So, sagutin ko muna, in what ways can gender mainstreaming in policies and programs be strengthened to ensure that both women and men benefit equally from development initiatives? So, ititake ko na dito sa MMSU, Sir Christian, meron tayo nung equal opportunity policy. So under the equal opportunity policy natin, generally, it talks hindi lang siya about women, pero it talks about strengthening women and men. Kasi ang gender equality, ang gender and development program natin sa MMSU, it does not merely empower women as well. Pero titignan din kasi natin sa mga policies natin ngayon, titignan din natin ano ang nangyayari sa mga lalaki, sa mga babae within the MMSU community, both for students and employees natin. Kaya nga ngayon, very established ang sex disaggregated data ng university. Anong ibig sabihin ng sex disaggregated data? Merong data ng university ng male and female. Lahat ng nangyayari, lahat ng mga na pumapasok na data sa MMSU, lahat yan merong disaggregation. May male at saka male-female. And because of that data, even sa inyo sa mga students natin, nakikita na doon, ano ba yung kailangang dapat gawin? Ano ba yung dapat nating i-address? So I would encourage everyone, sabihan nyo din yung mga teachers nyo, mga faculty ninyo, to look into the equal opportunity policy of the MMSU, Sir CJ. So ando doon siya lahat. Makikita natin doon, paano ba natin ita-target? Paano ba natin gagawin yung mainstreaming? So, ang equal opportunity policy natin, you can download it sa MMSU website natin. So, yung next question niya kanina, what's your stand for same-sex marriage? Ang lalalim ng question ng mga batang ito. So, while I'm browsing nung aking when it comes to so, sagutin ko muna, my stand for same-sex marriage.
Eto, magkaliwanagan tayo mga anak ha. Sabi ko kanina, I value respect regardless of everyone's identity, their expression. For my personal stand, my ethical and moral standard dictates me that I am not into same-sex marriage. Ako yon. Gets ninyo mga anak? Ako yon. But when it comes to moral and ethical standards, personal kasi yan eh. Hindi ko yan pwedeng i-impose sa kahit sino man sa inyo. Nasa sa inyo yan. Pero yung tanong na stand ko, I am not into it. Kasi ang purpose ko sa marriage, explain ko ha, ang konsepto ko sa marriage, kasama doon yung konsepto ng sex. In a deeper sense. Hindi na lang yung sex na male or female. Yung sex doon, biological reproduction. So, kasama sa konsepto ko ng marriage is for me, ako lang to mga anak. I wanted to have this kind of commitment with my husband that when I will be having sex with my husband, ang goal namin, yung biological reproduction that comes with commitment, accountability, and responsibility. Hindi lang siya simpleng usapin ng biological, ano na yung may mga konsepto kasi tayo minsan ng sex na it's our biological needs. Hindi yon. I engage sex with my husband because of the concept of marriage. Yung marriage namin ng asawa ko, we are committed to one another. We are accountable to each other. And the last one is, we have the responsibility to have children. But again, yung sabi ko nga kanina, hindi ko yan ini-impose sa inyo. And it will not also be a reason for me to condemn, to disrespect, to judge the people around me. So whatever your ethical and moral standards, you have to remember, balikan na naman natin yung salitang respeto. Kasi ang moral and ethical standards, tandaan nyo, personal siya. Hindi siya tulad ng batas na i-impose mo. Bawal tumawid. Yang bawal tumawid na yan, it applies to all. Pero yung moral and ethical standard, it applies to you personally. Kasi kasama dyan yung personal belief. Balikan natin, meron pa isa. Okay lang, ma'am. So yung sabi niya dito, nag-AI na ako para mas mabilis. Homophobic is an adjective describing a fear, hatred, discomfort with, or strong prejudice against gay people, lesbian people, and bisexual people. Ano yung tanong mo kanina, anak? Bakit? Para klaro sa atin.
Isama nyo sa mga discussions, mga focus group discussions, sir. What are the experiences, especially sila na mga first year? Ano yung mga experiences nila when using university facilities, particularly restrooms? Have you ever been harassed using restrooms like LGBTQ ka halimbawa? Pumasok ka sa restroom ng female? Have you experienced something? Have you had a bad experience? Are you being harassed? Nabastos ka ba? So I would suggest, sir, na isama po natin sa mga discussions or during the day with the dean. You share your experiences kasi kakailanganin natin yan, kakailanganin yan ng God Directorate natin para ma-extend natin na kailangan na talaga natin ng gender restroom. Although it's one of a strong program, but kailangan din kasi natin iset yung mga priorities. But if there's really an information, a data showing us na kailangan bawat college may gender-neutral dress room, we can propose that. But it should be backed up with information. So, sir, ma'am, you encourage all these students, kahit yung mga kasama ninyo, if they experience something, pwedeng i-report, pwedeng something like ipa-record sa dean's office natin, or during mga day with the dean, you raise it up. Okay? Para meron tayong data, meron tayong support information na kailangan na nga natin ito. So, okay na tayo? Thank you very much, ma'am. Again, if you have questions, pakisend na lang sa mga respective group chats ninyo and your NSTP facilitator will send it to the NSTP, sa mga NSTP coordinators ng colleges. Sir, may I request our NSTP coordinator? May I request our NSTP facilitators who are here today to award this certificate of appreciation to our speaker. May I read the citation? Mariano Marcos State University, this certificate of appreciation is hereby awarded to Natalisa L. Yapitan for her involvement as guest speaker for the topic Gender and Development on September 13, 2025 at the MMSU Center for Flexible Learning Conference Room. Given this 13th day of September 2025 at Mariano Marcos State University, City of Batac, Ilocos Norte, Philippines. Signed, our University President, Virgilio Julius P. Manzano, Jr. All right. Thank you very much for attending our class for today. Sa mga nasa kanilang classroom, please have a meaningful discussions with your students. And maybe, we'll come up with a community service related to gender and development later on. Kasi after midterms, ang gagawin natin ay magsusulat tayo ng ating proposal for our community service. So, malay natin, isa sa mga initiatives natin sa ating mga community is naka-base dito sa discussion natin for today. So, sa aking klase, this is, next week, our discussion will focus on climate change and environmental protection. Our speaker is our visitor from the Peace Corps, si Ma'am Caitlin. English speaking tayo next week, so ihanda ninyo yung inyong mga tenga. Alright, so maraming salamat sa ating lahat, sa aking klase. Let's meet for a while.
Thank you po. Okay.